Good morning mga kaberks. At minus 21 ngayong araw. Sobrang lamig. At mamaya uulan ng snow. Alam nyo yung pakiramdam na yung sasakyan mo nasa loob ng freezer? Ganon talaga yung itsura ng sasakyan mo. Parang nasa loob ng freezer mga kaberks. Di ko alam kung mag-i-start na naman to sasakyan na to. Pero sana mag-start. Lamig. Yun, kala ko di mag-i-start eh. Kahit luma na tong sasakyan na to eh, matibay pa rin eh. Matibay yung kanyang ano eh. Oh, diba? Ugong. Matibay yung kanyang battery. So nakikita nyo yung dilaw na yun. Yun yung gulong ko is oblong. Oblong yung mga gulong ng mga sasakyan na yun dahil sa sobrang lamig. Pero pagka napatakbo mo na yung sasakyan mo ng mga 30 minutes or 1 hour, lalo na pag sa highway, maalis na yung signal na yun. Ganon talaga pagka start ko yung sasakyan ko, lumalabas yung oblong na gulong. Tapos mararamdaman mo pag tumatakbo yung sasakyan, parang bako-bako, parang pisngi ko ba? Parang bako-bako yung kalsada. Pero maya-maya lang pagka naging maayos na yung hangin sa loob ng sasakyan o sa loob ng gulong, magiging normal na yung takbo ng gulong ng sasakyan. Pero ngayon nga kailangan muna natin i-warm up yung ating sasakyan. Kaya nga pala maaga ako nagising ngayon kasi nagpunta ako dito sa isang cardiologist sa isang clinic dito sa 16th floor para magpa-check ng aking heart. Sabi kasi ni Doc, medyo malapot daw yung aking blood at saka meron pa siyang nakita kaya kailangan akong kausapin ng doktor. Pinapunta ako dito ni Doc para sa MIR, cardio something, heart, at kung ano-ano pa. When you reach the age of 50, kailangan mo na talaga yung mga ganun. At required yun. So, lahat yun pina-check sa akin. Pagkatapos nga ng check-up ko, dumiretso na ako agad sa bahay at magluluto naman ako ngayon ng ulam. Kanina bago ako nagpunta sa clinic, nagtaw na ako ng bituka ng baboy na nabili ko nung isang araw at magluluto nga ako ngayon ng dinuguan. Dito sa electric wok, naglagay lang muna ako ng suka at saka ng asin saka tubig. Pakukuluan ko itong mga bituka na to. Pinakahugasan ko na ng mabuti yung mga bituka na yan bago ko pinakuluan. Pinakulo ko ngayon ng 20 minutes in low heat lang at aalisin na natin dito sa ating wok. Idediretso ko na kaagad dito sa sink para mahugasan na natin at para lumambig na kaagad at mahiwa na natin. Pinatiktik ko lang ng konti, tapos nung medyo dry na, hiniwa na natin ng ganitong klase, pabilog na maninipis. Kahit na pinakalinis ko na yan, kahit nilagyan ko ng asin, nilagyan ko ng suka, may amoy pa rin yung mga bituka na yan. So ang gagawin ko, pakakalinis ko pa mabuti itong mga to. Nilagyan ko nga ulit ng asin, tapos nilamas ko, at ilang beses nga natin babanlawan to hanggang sa malinis na siya talaga. Ayos na mga kaberks, talagang malinis na talaga itong mga bituka na to. Magpe-prepare naman ako ngayon ng mga gagamitin ko para sa ginisa. Siyempre maghihiwa ako ng bawang, ng sibuyas, ng luya, at saka ng lemongrass. Tara, igisa na natin itong mga to. Habang nagigisa ako, naisip ko na maglagay na rin ako ng laman ng baboy dito sa ating dinuguan. So, naghiwa pa ako ng mga laman, tapos pinakahugasan ko lang din ito mabuti. Inuna ko nga munang ginisa itong mga laman ng baboy para kahit papaano ay maluto ng konti. Tapos takpan ko lang, tapos maya-maya buksan na natin at sigurado na pwede na nating iluto o isama natin yung ating mga bituka. Saka lalagyan ko ngayon ng maraming tubig. Siyempre, pakukuluan pa natin itong mga bituka at saka itong mga laman na to para talagang lumambot siya. Isasabay ko na rin na timplahan itong mga karne at saka itong mga bituka na pakukuluan natin. Lagyan ko ng paminta, nilagyan ko na rin ng thyme powder. Wala akong fresh dito so okay na rin yan.
tapos pakuluan lang natin. Nilabas ko na rin yung mga gagamitin kong dugo. Ito nga pala yung nabili kong dugo sa sa TNT. Medyo mahal siya, more than $6 para sa kukunti na ganito. At ito namang isa, nabili ko naman sa Lucky at sobra na lang to nung isang buwan ko pa itong nabili pero nasa freezer. Isasama ko na rin yan para sa aking dinuguan ngayon. Itabi ko lang muna tong ating nilulutong bituka sa kakarne. So, maganda talaga pagka meron ka electric wok, no? Pwede mong ilagay kung saan-saan. Anyway, dito na tayo ngayon sa dugo. Galing nga sa freezer tong mga dugo na to at nilagyan ko lang ng konting suka tapos sasalain ko para talagang walang sapal-sapal na kasama pag niluto na natin o ginamit na natin sa dinuguan. Ito ngayon yung twist ng aking dinuguan. Meron ako ditong garlic scrapes o garlic sprouts. Binili ko yan sa Asian store at isasama ko yan dito sa dinuguan. Mabango kasi yan at saka masarap yan na kasama sa dinuguan. Na-try ko na yan dati kaya yan ang ginagawa ko palagi ngayon. Nilagay ko na nga yung mga garlic scapes na yan o garlic sprouts dahil malambot na yung mga karne natin at saka yung ating bituka. So sinunod ko na rin yung ating dugo. Pakukuluan ko lang ulit to siguro mga 10 to 15 minutes. Tinakpan ko yan kanina tapos yan na nga yung kinalabasan niya. Sigurado na lutong-luto na yung dugo na yan at saka kukunti lang kasi yung dugo na na-prepare natin o nabili natin sa store kaya okay na rin yan. Napagkasya na natin yung mga yan. Saka natin timplahan ngayon tong ating dinuguan. Lagyan natin ng asin at saka lagyan ko na rin ng sampalok mix. Yan talaga yung pang-asin ko imbes na suka. Sampalok mix yung ginagamit ko. Saka kakahalo ko, nagkadurog-durog na yung mga lemongrass niya. So alisin ko na rin itong mga lemongrass dito sa dinuguan. Ayos na yung aking dinuguan. Hindi masyadong maitim pero okay na rin yan. Ang importante, nakapagluto ko ng simpleng dinuguan para sa araw na to. At mamaya, pag uwi ni Angelo, sigurado na gutom yun galing sa trabaho kaya meron ng ulam na nakahanda dito sa bahay. Tara ka Berks, kain na tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Pagising sa umaga, abala na si Alma. Sa kusina pa lang, laban na ang drama. Nag-iinit ng kawali, kape'y nakahanda. Para sa anak at pamilya, lakas ang puhunan niya. Almusal ang sandata para sa maghapon. Kahit simpleng luto may kasamang dasal noon. Pagtsamba ang tawag pero alam ng lahat. Sa bawat kagat ramdam ang tapat. Di man perpekto ang timpla pero wagas ang intensyon niya. Pag-ibig ang sikreto sa lutong tumatagos sa puso. Crispy Cusinero, di lang basta cook. Isang ama na handang isugal ang lahat. Sa bawat halo may ligaya at lungkot pero pamilya ang laging dahilan ng lakas. Chris Cusinero, may puso sa bawat timpla. Sa bawat lasa may kwento ng pag-asa. Hindi lang pagkain ang kanyang hinahain, kundi pagmamahal na di kayang